Boring na ang mga maliliit na TV, 55 inches, boring na yan. Today, we're going bigger, more massive, more epic. This is the Xiaomi TV A Pro, 75 inches. Ang laki, ang bongga. So ito ang 55-inch TV ni Xiaomi. And the difference is just so massive. Ito, talagang TV ang itsura niya. Ito naman parang sinyana. Pero Vince, ba't ako bibili ng isang napakalaking TV? Meron ba talagang effect yan sa akin? Actually guys, nung nakita ko to, sineta ko siya parang, okay, just another TV. But this one, nung nakita ko siya, oh my God. Na yung difference ng 55-inch to 65 inches is just okay. No? Parang, mas lumaki na konti. Pero yung the difference between a 55-inch and a 75-inch is just so massive. Talagang game-changing, ibang klase na siya. Especially yung sound effect niya. Now, Xiaomi has made something really high quality here. From the build quality, the image quality, the size, the bezels, everything's just so high quality. Ito po ay 4K HDR display na po. 60 frames per second po kaya niya. May MEMC for smoothness. 1 billion colors and gumagana po yung kanyang HDR sa Netflix. Kasi iba, sabi may HDR sila pero hindi nagbabago yung setting for HDR. This one has true HDR10 pero wala siyang Dolby Vision na. Meron siyang Dolby DTS for better sound quality. But probably the biggest thing na kakaiba sa kanya is yung kanyang size. Talagang pang living room. This is a massive review. Xiaomi TV A Pro 75 inches. Here we go. It's Beans, and you're watching Unbox Diaries. Woohoo! Ito, 75-inch. Ito naman ang 55-inch. Diba? Ang laki ng difference. 75-inch! 55-inch! Lumit ng boses. Lumaki ang boses. Now, the biggest challenge we had with this TV is yung kanyang sheer size. Although it's bigger, lahat ng bagay around it should be bigger din. Like for example, yung kanyang patungan. Yung table namin, bumili kami ng table na ganito kalaki. 180 cm to by 80 cm. That's a huge size. And as you can see, sagad-sagad na po siya dyan. This requires a special stand. Speaking of stand, the stands on this thing is metal, no? Talagang bongga yung quality. Uy, aluminum to. Ganda. Hindi siya chippy pa eh. Siyempre kasi ang bigat siya guys. 22 kilograms kasama na yung stand dyan. And with that kind of weight, kailangan din matindi ang kanyang suporta. Else, baka matumba siya. Sayang naman ang laki nito. You really need to invest on something that's able to support this massive weight and size. By the way, sobrang okay nitong flexi spot. Very versatile. Pwede mo siyang itaas sa baba. Kayang-kaya niya po yung size and weight nitong napakalaking TV. Look at that. Ganun lang. Ayan o. Nahirapan din kaming buhatin siya at i-set up dito. Grabe guys. It required 2 to 3 people to set this up. Ang laki. And of course, syempre, saan ito ilalagay sa room nyo? Baka sobrang sagad naman, sobrang lapit sa mukha nyo. Well, actually, may mga pros naman kapag sobrang lapit. Talagang may immerse ka talaga. And sobrang sharp ng itsura ng mga characters, ng mga sa palabas. And also, malakas din yung sound kapag malapit sa mukha nyo. Now, first things first is yung kanyang, ano ba yung kaya niyang gawin? Compared sa mga usual TVs ni Xiaomi, this one is providing true HDR capabilities. HDR10 HLG. Meaning kapag yung movie ay nagsusupport ng HDR, meron siya mga extra settings na pwedeng gamitin para i-enhance yung image quality. For example, kapag sobrang bright or sobrang dark ng scene, pwede siyang gumamit ng extra settings na kinonfigure ng original developer for that movie to enhance yung viewing experience. Syempre, at that price point, yung mga 55-inch, puro na lang 4K UHD, ano pang mas gaganda dyan? Meron na akong 4K. Ano yung next best thing? Well, HDR. Isa pa, meron siyang parang smoothening effect called MEMC. Kapag medyo jaggy or laggy yung dating ng inyong palabas, meron siya pang pasmoothen dito called MEMC, a technology that makes things a lot smoother. Targeting 60 frames per second 4K UHD. Maganda siya sa mga movies na action-packed. Talagang ang smooth ng action. Sobrang parang gameplay yung dating, no? Parang video game. Pero if you want cinematic, i-turn off mo yung MEMC. Now, I actually talked to my staff. Ang sabi nila, ang laki doon ng difference between a 55 and a 75-inch TV. Yung tipong, kapag nanood ka sa isang 55-inch, parang, ay sir, parang usual na TV na lang to. Parang ito yung sa bahay namin. Siyempre, halos lahat na lang may 55, 40-inch TV. It's a normal thing. But not many people have a 75-inch TV in their homes. And once you get to see this thing, side by side, no, talagang nasa harap mo, maboblown away ka talaga sa sheer massive size. Parang yung effect niya is from 1080p to 4K, yung transition na ganun. No? Kung meron kang 1080p TV before, tapos nag-upgrade ka sa 4K, ganun po yung laki ng difference. Yung effect niya, sobrang real. Oh, ayan. Ito yung 55-inch sakto lang. Ito naman, sheesh! Ang laki! Alam mo yung tipong yung jowa mo nakita yung sayo compared sa ex niya. Oh yeah. Ang laki! Iba talaga pag Dax. Size really matters. Look at this dude. Nice. Meron siyang psychological effect. For example, ito. Parang pag nakita mo, ang liit. Pero pag nakita mo, malaki. Oh, laki naman yan, Dax. Para mawawasak ako dyan. Yun nga lang, baka ma-insecure yung mga next na
magiging boyfriend. Speaking of DAX din yung kanyang audio. Grabe, ang lakas guys. Kailang only powered by a 210-watt speaker. Actually, sakto yung kanyang volume. It fills up the whole room while not being very rattly or sabog. Kahit di 100 mo, hindi pa rin siya sabog. Pero it fills up the whole room. Kaya lang, in terms of clarity and bass, kulang pa siya para sa akin. Kung gusto nyo ng mas maganda pa, bumili ka ng soundbar and subwoofer para mas ma-maximize ang experience para sa movies. Pero Beans, meron ba siyang Dolby Atmos? Well, actually, Dolby Vision and Dolby Atmos is software lang naman. And in terms of audio software, meron siyang Dolby DTS. Pero kung 10 watts sa 2 speakers lang, parang kulang siya. You can actually buy something like this, the Apple TV or the Chromecast TV. Chromecast 4K streamer, may bago po si Google. At meron din si Roku. Kaya lang gagastos ka ng konti. Pero with this, you can get much faster processor, may Dolby Vision, may Dolby Atmos support. Kaya lang meron kang eARC kung ganon. Meron ba itong eARC? Yes, meron po siyang eARC. So this thing has 3 HDMI ports sa likod. Meron siyang 2 HDMI na regular at meron siyang eARC na HDMI. With that, you're gonna be able to connect your Dolby Atmos speakers, mga soundbar na high-end, para ma-take advantage mo yung Dolby Atmos feature. With eARC, you're gonna be able to have more bandwidth sa pag-transfer ng audio. Yung nga lang, wala sa mga advanced gaming features like HDMI 2.1, 4K 120, wala siyang VRR, wala siyang ALLM, wala siyang mga game mode na nakita mo sa mga mas mahal na OLED TVs. Ito na, tinatry natin sa PS5 and ayun, bumili ako ng Astrobot para lang matesta dito. Actually, nasa second level na ako. Second galaxy actually. And the graphics is just so beautiful in this game. Grabe naman yan. At saka lakas ng epekto niya kapag ganito kalaki yung TV. Sobrang nakaka-immerse. Ooh. And, tingnan mo naman yan. So, sobrang responsive. Sobrang, wala talagang lag, guys. I don't feel any lag whatsoever. Parang instant po yung kanyang button presses here. Guys, meron siyang game mode. Actually, nung hinukap namin yung PS5, naging game mode na siya dito sa picture settings. May game mode menu, just not as elegant as other like yung LG, pero wow, may game mode siya. 60 frames per second, 4K, standard game. Meron siyang enhanced and game enhanced. Mag-game enhanced tayo dito. What is this? What is game enhanced mode? Ayan na. Pwede ba na gamitin yung controller? Pwede sa PS5. Ayun. Nag-improve yung graphics, yes. Mas colorful siya, mas sharp. What happened? HDR game na siya ngayon. May HDR na siya. Kaya pala, guys, nag-kick in yung HDR sa... Yun! It has HDR support sa PlayStation 5. May dark scene boost pa siya. May CEC. Kaya pala pwede ako mag-controller sa Xiaomi controller. Pwedeng gumamit dito kasi may CEC siya. Pwede yung controller nyo. Wow! Ang ganda ng graphics. Guys, ang laki ng difference. Mas naging bright siya. Kanina medyo dim. Mas nag-brighten up yung game after na game mode. Game enhanced mode. Meron siyang ganun, guys. Sheesh! Ito na lang bilhin nyo. Secret non-marketed gaming TV. Na nalaman nyo na sa Unbox Diaries. Yes. You're welcome. Pero it doesn't say kung meron siyang ALLM, VRR, wala pong ganun, guys. Screen and video sa settings. Video output. Yes, meron siyang 120 Hz. May ALLM! Automatic, yes. Your TV does not have VRR. Pero meron po siyang 120 Hz at meron po siyang ALLM. Nice! Ito po yung information. Yes, it has these 2 very nice settings here. At saka meron siyang HDR. Pero HDR10 lang. And with this, oh my God, ang dami mong pwedeng gawin with this TV. Hindi minamarket ng tama ni Xiaomi. Yun lang. Ako na nag-market. But yes, overall, playing on this TV, lalo kapag ka NBA, naku, ang sarap siguro maglaro ng NBA dito. No? Sobrang immersive, sobrang laki. 2 players kayo, and you got a whole big court. Now this is what I'm talking about. Pero may LAN port naman yung TV sa likod. Nice, optical. Out sa likod, meron. May headphone jack din kung gusto mo ng private listening. May antenna pa kung nasa probinsya ka. Antenna gamitin mo. Now in terms of image quality, talagang mabablown away ka dito sa TV na to. Now this TV is a 4K UHD TV. DCI P3 92%. 1.07 billion colors. Supports HDR10 and HLG. The size is 75 inches sakto. Yung bezel sa side, sobrang sagad. Sobrang nipis. Actually, mas manipis pa sa isang ball pen. Ito side by side with a pen. Oh my God. Sobrang halata yung kanyang pagkanipis. Especially sa malayo. Parang wala na siyang bezels kapag malayo ka. Akala
akala mo, content na lang siya. Nalulutang sa ere, ganun yung dating niya sa akin. By the way, mga connectivity niya is meron siyang Bluetooth 5.0, meron siyang Wi-Fi 2.4 and 5 GHz. Pero Vince, in terms of kuryente, baka magastos to. Well, 215 watts siya. Kung kaya na budget nyo, why not? 215 watts is not so much. Pretty okay na. Well, feeling ko para to sa mga tao na may budget talaga. Meron kang PS5, PS5 Pro, and you can even shell out for a flexi spot this big. At meron pang sound system. Naku, kaya mo yan. Now, yung software niya is Google TV. The interface is very simple. Very easy to understand. Madaling hanapin yung apps nyo. Meron din siyang Chromecast feature kapag gusto mong i-mirror yung phone mo dito. Pwede. Nasaktuhan lang po yung kanyang processor dito. CPU na Quad A55 chip. GPU Mali G52 MP2. 2 gigs of RAM. 8 gigs of ROM. Ay, Vince, hindi mo sinabi kung OLED ba yan? QLED? LED lang ba yan? O baka LCD? Well, here's the thing. Now, this TV is a QLED display. Quantum LED po yan. At first glance, very bright po talaga siya. The colors just really pop. Malakas yung dating ng color niya. Especially when the HDR kicks in. I was really surprised sa gaming, pero sa movies talaga siya nag-shine. Now, sa Netflix, guaranteed po yung kanyang HDR compatibility. Lumalabas po yung kanyang setting na HDR. And with this, you're gonna get movies that are much more crispier than the usual LCD display. Now, HDR is so useful kapag sobrang dark nung palabas. Like mga horror movies, kitang-kita mo pa rin yung mga details dun sa dark parts. Pero syempre, it's not OLED quality pa rin. Ibang klase na pag OLED, guys, yung blacks talaga is so deep. Highlights are very controlled. Ang ibig sabihin nito kapag dark parts, meron siya may konting backlight glow. Yun napansin ko, it's not completely black. Pero kapag bright naman yung movie, hindi siya halata, guys. It's actually a very enjoyable experience with your family. Nag-NBA nga kami right now and wow, mapapawaw na lang kami. Just crazy effects. Tinry ko rin siya sa Warhammer 40k, Space Marine 2. Yes, I actually bought the game. Yung Ultra pa yung binili ko, hindi yung standard. This is $109 for you guys. Para lang malaro ko siya agad beforehand. At syempre may DLC tayo na costume. Now aside from the flex, ito na po yung kanyang graphics sa Warhammer. And the visuals are actually great. Visually appealing po talaga itong game na to. And yes, sobrang responsive po ng controls. No problem whatsoever. And my God, the immersion. Ano nasabi sa'yo, if you wanna really experience Space Marine 2 at its fullest, go get something really massive, just like the Xiaomi ATV Pro 75 inches. Okay, let's download the Viva Max. Ano ba yan? Wait. Teka, ba't di siya recommended sa akin? Ay, recommended pala siya sa akin. Viva Max, here we go. Rated for 16+. 16+ ka na ba? Ayan na. Bakit nasa last to? Lagyan ito sa harapan. Para makita ko lagi. Mas harap pa siya sa kay Netflix. So, nag-download ako para mapanood natin lahat, no? Siyempre, ba't ka bibili ng ganitong TV kung wala ka namang Viva Max? Para ma-enjoy ng family mo. Ganda na sounds. Uy! Ba't ganyan yung mga palabas? Ano to? Grabe naman to. Sana yung mga comedy, yung mga action. Ba't ganito yung mga palabas nito? Si Angelica Kang. Wala ba yung mga action? Sila Cardo Dalisay? Basta si Vice ganda. Ba't ganito yung mga palabas? Ito, Tropol. Alright, ito na po guys. And... Yo, ba't atag doon agad? Ganun ba nagsimula yung mga palabas nila? Pinanood mo na yung Yung algorithm to, syempre. Alam mo sa TikTok, pagka nag-swipe ka, action agad. Yung parang, syempre ayaw mo board. Ayaw mo ng story. Gusto mo yung... Ayaw mo may kwento muna? Kwento? Gusto ka ba agad? Nanood ako ng Viva Max para may action. Pag may kwento kasi, that was a very bold move. Live, love, bold. Magkano? Si Xiaomi TV A Pro 75 inches. Ito na po, 44,195 pesos. Pero if you get it on a promo, 39,995 lang po siya. Na para sa akin, para ka na ba to? Para to sa mga naghaharap ng mas malaki or isang different experience na sa kanilang TV. Ito kung mag-upgrade ka na naman sa 55 to another 55 inch tapos konti lang yung dagdag, wag na. Pero kung 55 to 75 inches, nako, ang laki ng difference in terms of value and experience. Talagang from TV to sinihan na po yung kanyang datingan for me. Kung 55 to 65, medyo sakto lang. Pero kung 55 to 75, massive difference. The way we were able to have more people watch on the TV. Na 180 angle yung viewing experience, talagang wow. Pang pamilya talaga, pang malaking living room. Mas nakaka-enjoy, mas immersive. Now, I think this is the start of the year na naging uso ng mga ganito kalaking TV, 75 inches. Last year, 55, 65. But now, 75 is a must try. But if you want to try something else, go to mga TLC TV, let's check it out. LG, Sony, let's try it out.
Subscribe ka lang, hit the bell icon so that you don't miss any of my great content wins. And you're watching Unbox Diaries. Woohoo!